Tara, real talk tayo. Welcome to the Real Talk Podcast. Relationship tips that work for us and might work for you. Hi guys! Welcome back to Real Talk Podcast. Ayun! Finally, we're back. It's been a long time since we recorded an episode. recorded an episode. And we would like to thank again everyone who supports us. Sa mga nakanood, maraming salamat. Thank you sa inyo. Okay, so ayun na nga. Just life update. Dahil tapos ng Christmas season and it's New Year. Yes, it's New Year. It's been a lot. Daming nangyari. Daming celebrations and daming parties sa pinagdaan. At ang dami na namin pinagdaanan in a relationship. So, we're entering into the realities of relationships. Since we're going then sa, I think it's our second year. Yeah. And, our second year. And I usually tell others that never pa kami nag-aaway. Pero recently, mukhang sinusubukan na talaga kami. Well, not totally away, pero we usually, keep on arguing a lot of things. Yeah. Pero hindi naman umaabot sa point pa na bearable pa naman. So, yun na nga. Well, what's our topic for today ba? I mean, tonight. Sabi mo nga kanina, di ba, medyo madalas may arguments tayo, hindi tayo nagkakasundo. So, what do you think it's lacking? I mean, marami yung dahilan. May mga factors. But one factor is, of course, the communication. Yes, communication. Siguro, sa sobrang busy, sobrang daming activities, na pinakaabalahan natin. Dalawa, we lose the time of communicating, like, wala kang ibang iniisip, wala kang ibang inahabol na oras. Just the two of you talk to each other in one place where it's quiet and peaceful. Okay, so for today nga, ang pag-usapan natin is about communication. And our title is, Do not expect what you do not communicate. So actually, na-post na namin to sa TikTok. Mayroon kami nito. Marami siyang views, so you can check. The link is here. Oh! Grabe naman, pinost ko siya sa account ko. So, hindi naman siya ganun kadami views, pero naman ba din ng 100,000. I'm trying to follow the self-help sister. Wala na siya. Ayan nga. So, I think marami nakarelate doon na do not expect what you do not communicate because sabi ko nga doon, may times na magagalit tayo sa partner natin, madidisappoint tayo pag hindi nasunod yung gusto natin or hindi na fulfill yung expectation without communicating it to them. Yes. But again, you are not mind readers. Yes, we're not mind readers. So, thinking yung problem na in-expect natin, na alam mo na yan, kahit di ko sasabihin. Basic yan. Dapat alam mo na yan. Kung nakanood kayo ng mga previous episode, alam niyo yung line na yan. So, you know what? Communicating, it has a lot of styles. Ano ba yung mga styles na yan? I think we have assertive, aggressive, passive-aggressive, and meron din tayong submissive and manipulative. So, I searched this up. I think may iba pa, pero ito yung mga major. So, tayo kasi we communicate differently and may mga different types of people to, like confrontational and avoidant. Ako, may pagka-avoidant talaga ako. Kaya may problem kami minsan, tatahimik na lang ako, ganon. Nakakabaliw din minsan kasi yung silence. Parang, bakit ayaw mo pa sabihin at pinapatagal mo pa? Hindi pa pag-usapan na. Part siya ng passive-aggressive. Yeah, I think so. Pero ikaw ba? Nainis ako sa silent treatment. Yeah, ikaw ba? Sa tingin mo, ano yung communication style mo? How do you communicate? Not just with me, but with others. I think, assertive and passive-aggressive. Dalawa. Kasi hindi ko kaya mag-confront ng harap-harapan na magalit siya. Well, except sa mga kapatid ko. I mean, pag sa ibang Shoutout sa mga kapatid niya. Sana na-replace niya pa siya. Pag sa mga ibang tao, medyo mahina yung loob ko na harapin or magalit sa iyo. So, yun lang for me, assertive and passive-aggressive. So, sige na, i-define na muna natin ano ba yun. Para alam natin yung meaning nun. So, assertive, ito yung healthiest and most effective communication style daw. Because you understand your limits and you will not allow anyone to push you around. So, ito yung assertive is... Parang kalmado lang siya. Yeah, you have the right mixture of knowing what you stand for, at the same time, hindi ka emotional or hindi ka pasugod na mag-communicate. Kumbaga na iintindihan ng kausap mo yung pag-communicate. Ano da? Kalmado eh.
You Yeah. can just call it calm way. What's the Okay. next one? Well, Aggressive. aggressive from its word. Ikaw ba? Ano bang naisip mo pag aggressive yun? Well, ako I think ganun ako makipag-usap. No? Aggressive. Parang lagi ka nag-uutos. Parang lagi ka nagtatanong na, yun. Siguro dahil na lang din sa work environment, no? The way we talk, the way we speak to each other, medyo ganun talaga. Bossy ang dating, maangas ang dating, no? Parang, siguro na-adapt. Ikaw ba? You often think about winning or proving your point to be right. Yes, most of the time actually. Oh, check nga. So, an aggressive person often thinks about winning without thinking about the other people around him or her. Basically, you behave as if your needs are more important than those of other people. So, mahalaga sa'yo, ma-prove mo lang yung point mo kahit na... Yeah, sometimes. Kaya tuloy, people might find you threatening, frightening, loud, hostile, intimidating, unpredictable, and much more. Nako po. Wow. Mm. Actually, may times din ganun siya. Talaga. Grabe ka! Kailan? Kanina. Bakit mo ko linalaglag dito? It's okay. Dapat transparent tayo dito. Anyway, what's the next one? Okay, next is passive-aggressive. So here, you might appear very passive on the outside, but you are actually hiding your anger on the inside. If you are passive-aggressive, you might feel resentful, powerless, and often express your feelings with very subtle means. So yun nga, pinig ko ganun talaga ako kasi nga avoidant ako tsaka hindi ako kagad linalabas yung emosyon. So may times din na keep ko muna sa self ko. Then on the outside mukha akong okay pero inside I'm shaking and darating na lang yung isang time na sasabog na ako. So yun, may times na naging passive-aggressive ako. Agree ka ba? Yeah, may times din. Actually, nakaka-relate ako pero di ko pa napapakita sa iyo yung ganyang side ko eh. Siguro sa work, pag napapagalitan, tumatahimik na lang ako pero deep inside. Hindi mo pinapakita pero nararamdaman ko. Ah. Nararamdaman ko yun sa'yo. Wow. Feel reader ka naman. Feeling reader. Feeling mind reader as a psych. Alam na kasi nila lahat. Eh. Joke, we don't read minds. Next part is submissive. So when you're being submissive, your main goal is pleasing everyone around you, trying to avoid any conflicts. Basically, you put the needs of other people above yours. So, ito yung mga people pleaser. Feeling ko may time na ganyan ako. Pero, ayan lang naman. As a submissive communicator, you might also feel apologetic because you assume you are imposing on people whenever you want to ask for something. So, ito siguro yung mga mahilig mag-sorry. Kahit wala, hindi naman kailangan. Sorry na sorry. So, common din sa mga submissive communicators ang pagiging inexpressive and emotionless. Wow. And lastly, we have... Manipulative. Manipulative ka ba? Sometimes, pag inaya ko siya na lumabas, diba? Gabi ka. Minsan kasi gusto niya sa bahay, pero inaya ko siya lumabas. Maganda doon. Ganyan. Okay, so yung pag manipulative communicator, so, you're very skilled at controlling or influencing other people to do things for you Magaling kang manguto. considering their needs or priorities. Parang may kilala akong ganyan. You might often hide whatever you're speaking and people will not be aware of what you're talking about. May kilala tayong ganyan, di ba? Grabe. Oo, may kilala kaming ganyan. Sana mapanood mo to kung nandiyan ka. Your voice is always high-pitched, patronizing, and envious of other people. The people you are talking to will always feel frustrated, guilty, resentful, annoyed, irritated, and angry. Basically, they will never understand where they stand with you. Basta, in short, gusto mo makuha yung gusto mo by trying to manipulate on others, whatever it may take. Yun lang naman yung styles of communication. Yeah, those are okay. No, but just to put enough balance. So, when to use, when to be passive, when to be aggressive, or when to be submissive. No? Manipulative, ikaw lang bahala kung kaya gusto gawin. Huwag naman sana. Huwag naman sana. No? Pero best pa rin yung assertive. Assertive, yeah. So, gaano nga ba ka-importante ang communication yun sa na, relationship? Sa na-discuss natin kanina, before talking about the importance of communication, I guess,
nagkakaroon tayo ng struggle sa communication because nga we have different communication styles or we have different personalities, di ba? May mga tao na ayaw muna nila pag-usapan yung problem nila, tatahimik muna sila, ikikip nila sa sarili nila, katulad ko. Yung iba naman, usually sa mga boys, gusto na nila pag-usapan kaagad. Gusto na nila ma-solve yung problem. And doon nagkakaroon ng concern, like, if hindi na pag-usapan, masisweep off the rug siya, tapos magpapatong-patong na lang. And kapag hindi mo rin naman communicate yung gusto mo at mag-expect ka lang, madi-disappoint ka. Yeah. And it will lead to different problems. Most of the time kasi ganun talaga, no? I mean, as boys, no, men speaking, ang logic kasi namin, pag may problema ka, huwag mo tambayan, daanan mo lang. So, let's Solve it. solve it Now right away. na. Diba? Eh, usually kasi girls parang they want to acknowledge how they feel, ganyan. But it's okay. Wala namang mali doon. Iba kasi yung point of view ng men sa women. No? We don't like to waste time. So, kung kayang solusyonan agad, kaya Grabe ayusin agad. naman. Yun na. Diba? So, porket gusto namin pag-usapan ng problema namin, we waste time. Yun nga eh, pag-usapan na siya agad, hindi yung may matagal pa na agad. Pero it depends pa rin eh. Minsan, yeah, I guess it's focused on our feelings. We want our feelings to be acknowledged. We want to be seen and heard. yes. Ayaw namin na very technical na, solve na natin problem. Kumbaga, we want to feel na naiintindihan niyo kami. Hindi yung one thing na natutunan ko, parang give her some space and time. No? The process. Parang yung sabi niya sa akin eh, parang mag-cave ka muna. I mean, isipin mo muna, bago yung pag-uusap. Yun din naman ang mahirap pag pinag-usapan nyo agad. Emotion is too high. Oo. Baka kung anong masabi mo. Hindi mo na mababawi yun. To meet in the middle talaga. Yeah, let's meet in the middle nga naman talaga. So, parang, for me, mataas na expectation ko when it comes to thoughtfulness. Kasi ang love language ko, ang top love language ko is receiving gifts. So, minsan, may mga tanim-tanim kami dyan. Tatay mo, parang ganda na ganito. Usually, we like gadgets, shoes, especially, no? So, it's a hint, no? Na binibigyan namin sa mga partners namin. Well, hindi naman siya, bilhan mo naman ako ng ganito. Pero parang nagpapalambing lang. Mahilig siya magpakita, ganda nito. Yung ganda nito pero hindi ako nagpapabili. Pero alam mo pero yung pala, iniisip na yan, dapat i-take note ko na yun para next time. Next time, gusto mo maging gusto mo maging sweet, gusto mo magbigay. Di ba? Alam mo yung ibibigay, may idea ka. Kasi mamaya magbibigay siya tapos hindi ko magustuhan. O, di sayang naman. Ako naman, nakala ko lang, pinapakita niya lang. Talaga, sinishare niya. Yung pala, in-expect niya na one of these days, bibigyan ko siya ng ganun. One of these years. Grabe naman one of these days. Sobrang bilis na PlayStation 10. Yeah, okay lang. Kasi, bakit ganun? Bakit ganun yung expectation namin? Kasi sobrang laking bagay ng thoughtfulness sa mga lalaki. Kasi, iniisip namin na kami, pag may kasama kaming girls or we are dating, tinitake note namin ano yung gusto niyang pagkain, ano yung gusto niyang regalo, ano yung gusto niyang libro. So that pag nagbigay kami, hindi kami parang hindi namin pinag-isipan yung regalo namin. Yeah. So you give pointers to give tips, no? But do not expect na magbibigay yan. Okay. It's a very big thing pag nabigay sa amin yung gusto namin ng hindi namin sinasabi. I think kahit girls din naman. I mean, to girls. anyone. So, thoughtfulness. Yeah. It's really important. Yun yung ine-expect ko madalas with my partner, thoughtfulness. Yeah, but She did great. he also learned to communicate things that he wants. Diba? Pag tinatanong, ano ba kasi gusto mo? Sabi niya, wala. Ano nga, isend mo na, dali. Wala naman akong gusto, pero send ko yung link. Ito. Parang, hindi na ako bilan. O, ito yung link ko. Diba? Simpleng tao lang naman kasi ako talaga. No? Ayun. May times ba before na nag-expect ako tapos madi-disappoint ako sa'yo, no? Hindi mo siya na-fulfill. Kasi nga, pero wala akong sinabi sa'yo. Hindi ko kinomunicate yun. Sa tingin ko meron. Usually sa time is very precious. Kasi quality time din ang love language niya. So may mga times na na-relate ako, ganyan. Since malayo yung pinanggagalingan ko, ganyan. So, there's this time, I think that's Christmas. Yung mga Christmas season. Yeah, I overslept, no? One time. Kasi hindi na ako nakapag-update kasi nagmamadali na ako ganyan. She's expecting pa na dadating ako ng maaga. Oo. Kasi nag-prepare ako, ganyan, nag-ice-ice pa ako. Kaya, ayun.
Parang siguro kalahati nung Christmas dinner na nagtatampo siya. Pero yung kalahati okay naman na. Yeah, Yeah. Pero sa ibang topic na yun. Yeah, we will go back on that. Ayun. So, of course, if we have misunderstanding, miscommunication, how do we communicate clearly? I mean, how important it is. No, it's really important kapag mapag-uusapan niya siya. Sa oras na ready kayo makinig and sa lugar na tahimik lang, syempre. Or conducive. Walang distractions. Then yun talaga yung best advice or tip na mabibigay namin is be transparent, be open. Kasi huwag kayong matakot na baka masaktan niyo siya. Masasaktan niyo talaga. Kasi hindi niyo maiiwasan yun. Dadating ang time na magkakasakitan kayo. You just need to choose sino yung taong gusto yung makasakit sa inyo. Diba? So you need to communicate, oh, love, this is how I feel about what happened, about what you did. So that next time, alam niya na yung gagawin. But when your partner keeps on doing it, siguro hindi niya lang tinitake note or hindi talaga siya thoughtful din sa sinasabi mo. Paano yun, meron nag-comment dun sa video natin na yun na parang kahit trinay naman niya i-communicate, ilang beses sabihin, hindi pa rin nag-work, parang wala lang. Kumbaga, is communication enough? Siguro sa mga ganong case, it's the alignment. The problem is the alignment. Hindi na-align yung sarili niyo sa isa't isa. Yung value. Yung values, lahat. No? And yun, one thing na natutunan ko rin yun sa mga kaibigan ko and my past relationship. Na before you leave, make sure na ginawa mo na lahat. Tinry mo yung best mo. Not just with relationships, but with your work, your school, anything naman. Make sure na tinry mo na lahat ng possible. Para wala ka nang regrets, no? I think it also include being open. Because if sarado yung isip mo, kahit ano sabihin ng partner mo sa'yo. Wala. Hindi mo talaga siya ma-absorb. Wala lang. Magbabounce lang. Walang effect. You know, one thing na importante sa relationship is the word compromise. May mga times talagang hindi ka masusunod, pero may mga times din namang masusunod ka. Bakit? Compromise is a big thing because love is supposed to be unconditional. Ibigay niya man to or hindi, okay lang. Just like with me, may mga ganun times din na syempre gusto ko ng ganito, ganyan. Pero hindi pa kaya, no? So, it's okay. I don't feel bad about it. Kasi, lagi ko tinatanong yung sarili ko, di ba yung love mo naman for your partner, for Crystal, is unconditional. So, dapat, may ibigay mo siya sa'yo, wala, okay lang. Diba? Ibalik niya man yung love sa'yo na, yung the way na you give your love to her. Or hindi, it's okay. Kung may compromise, at ito rin natutunan, collaborate. Pwede rin naman collaborate. Yeah. Diba? Kasi pag compromise tendency nga ni isa magsasacrifice para sa ikabubuti ng isa or para makuha niya yung gusto. When collaborating, you guys both win each other. So, we help each other out, right? Yeah, pwede rin. Pwede rin yun. So, asan na ba tayo? Kung asan na tayo napupunta, B? Oh, it's okay, no? It's a good thing na malaman din ng viewers natin how we communicate. What we learn from our past. Crazy communication. Pero yun, siguro yung mga tips, we can go to the tips that we can give. I think nasabi mo na yung una, communicate in a time where both of you are ready to listen. Open. And in a place that is conducive. Yeah. Also, siguro, before you communicate, make sure na yung emotions nyo is hindi siya ganun kataas. Kasi when the emotions are high, we allow it to control ourselves. Intelligence is low. Kung ano na masasabi na. Mahalaga, masabi ko yung gusto ko sabihin. Without considering or thinking kung ano yung mafe-feel ng kausap natin. Diba? So pakalma muna kayo. Yeah, pakalma. Talaga. Yung medyo nakakaisip na kayo. Ano pa bang tip natin? Siguro last tip we can give is after communicating. Kasi meron tayo before, during communicating. Siguro yung after, learn to adapt. Learn to fix things. Kung ano yung napag-usapan, try nyo lang i-run through. Then if hindi nag-work, usap ulit. Try ulit. Diba? Huwag ka lang magsasawang mag-try ng mag-try. What could have worked better? Ayun, what could have worked better? We also talk about what could have worked better. Para next time mangyari to,
Alam na namin yung gagawin. No, but one thing din, share ko lang or add ko lang. Hindi porket nagko-communicate na kayo. Wala na kayo magiging problema. Oh. Kasi, before, or, ang boring ng buhay kung walang problema, no? So, you know, in life, we have problems. And the only way to surpass that problem is to have another problem. So, when you solve, another problem will come and solve again. That's one thing na maganda sa buhay ng tao. Problems are never ending. Yeah. So, communication is just one of the many problems we experience in a Yeah. relationship. And it's normal. Don't worry about it. Yeah. It's normal. So, yun nga, doesn't mean that communicate it, okay na. May times talaga paulit-ulit niyo siyang kailangan pag-usapan until makuha na niya. Hindi ako pa naman paulit-ulit. Sorry ka na lang. Very short time. Very parang, may mga times na ganun. Parang, sinabi ko na yan kahapon na, sinabi ko na yun isang araw, bakit ganito pa rin? Kaya, you know, aside from communicating, no, give your partner some space too. You know what? Sabi ko nga kanina, life is full of problems. No? Problem after problem. After solve this one, may bago na naman. You know what's the good thing if you have your partner? What? Is you face your problems not alone, but with someone that you love. And with the Lord. And with the Lord, syempre. That's the beauty of life. Oh, tama. Actually, tama naman. So I Iba think kasi pag may those are the tips that we can give. What's the first thing? Again, Number one, before communicating, make sure that that you are both ready to receive and listen to each other's side in a place that is conducive. Conducive. Inisip ko. Second, is, oh no, what's the second one? openness ba? No. The second Hindi tips yung natin, nakalimutan natin eh. No? wala kasi kaming outline dito kung ano Yeah, naisip. it's okay. Second is yung emotions. Make sure that you are The emotions are low. No, not too high. Stable. Kasi pag masyado ka mataas, sabi namin, baka kung ano masabi mo, hindi mo na kino-consider yung mararamdaman na maging emotional. And lastly, is the adapt. Learn to adapt to the situation. Try things, what could have worked better. Mag-a-adjust talaga, mag-change kayo. Siguro bakit din mag-adjust in turn. Let's say compromise. Compromise and collaborate. Okay, yeah. I think that's it. Last but kasi adapt. Alam mo, paano yung adapt? Hindi, parang follow through. I mean, kung ano yung napag-usapan, okay, let's try. Let's try this one. Tingnan natin kung baga magkaka-change nga kasi nga yung adapt. Okay, yun lang naman so far. I think that's all, guys. No, I hope you learned something from our episode. Do not expect what you not communicate. Yes. So, sabihin nyo rin yung mga comments dyan. The expectations niya. This also applies not in romantic relationships, but could apply to your family, friends, relatives, or workmates. Workmates too. So I think that's it. I hope you learned something, guys. Yeah. Thank you so much. See you again sa next Leave episode. us a rating and tag us in your stories. Bye! Bye!